Ang asawa ni Don Rafael, hay nako, sana naman may bumili sa akin, narinig kong sabi ni Nicole, ang katabi ko sa dressing room ng Bahaghari Bar. Kitang-kita sa mga mata niya ang pag-asa. Isa siya sa mga nagpasa ng aplikasyon para sumali sa espesyal na PIDI. Ngayong gabi isang paraan para makaalis sa bar na to at matulungan ang pamilya. Alam naming lahat na hindi legal ang PIDI, pero para sa pamilya, handa kaming sumugal. Kwento nga ni Nicole, yung kasamahan nilang si Pia na napili noong nakaraang linggo, guminhawa raw ang buhay. Kaya ganun na lang si Nicole makaasta. Ang Bahaghari Bar ay isang eksklusibong lugar, tago sa mata ng publiko. Ang mga mayayamang may koneksyon lang ang nakakapasok. Linggo-linggo, naghahanap sila ng mga bagong babae, pero hindi ito sa pilitan. Kusang loob kaming nag-a-apply dahil may 25% kaming makukuha sa anumang halaga na maibibigay ng bumibili. Ikaw, Angela, bakit ka sumali ngayon? Tanong ni Nicole. Ilang beses ka nang kinulit ni Madam, ngayon ka lang pumayag. Kinagat ko ang labi ko. Nagkasakit kasi ang nanay ko, at ang dami naming utang. Ito lang ang nakita kong paraan, sagot ko. Bumantong hininga siya. Sana naman maging katulad tayo kay Pia, no? Ramdam ko pa yung kaba niya tapos malalaman na lang natin na sobrang alaga siya nang bumili sa kanya. Sana ganun din sa akin. Hindi na ako sumagot. Wala naman kasi akong pakialam kung anong mangyayari sa akin. Alam ko kung ano ang pinapasok ko. Ang mahalaga, makabawi ako sa nanay ko. Gusto kong magamot siya at makahinga ng maluwag mula sa mga utang. Kaya sa loob ng 3 buwan na pagtatrabaho sa bar bilang waitress, kumapit na rin ako sa patalim. Magsisimula na, sigaw ni Madam, ang aming boss. Siya ang nag-aalaga sa amin, at malaki ang respeto ko sa kanya. Nagsitayuan na kami, suot ang mga revealing na damit. Ramdam ko ang kaba. Sa totoo lang, ang mga mayayaman na ito, nagwawaldas ng pera para sa sarili nilang sarap. Baka karamihan sa kanila, may asawa na at naghahanap lang ng kaligayahan sa iba. Sa wakas, pumayag ka na rin, Angela, nakangiting sabi ni Madam sabay hawak sa braso ko. Sigurado ako, pag-aagawan ka, baka yayaman ako bigla. Humagalpak siya ng tawa. 5 milyon lang ang pinakamataas na bidding noong nakaraang linggo. Confident akong malalagpasan mo yun. Awkward akong ngumiti at nang sulyapan ko ang ibang kasamahan ko, ramdam ko ang mainit na tingin nila sa akin. Bumantong hininga na lang ako at hindi na iyon pinansin. Nang magsimula na ang programa, nasa backstage na kami. Ika-5 akong ibibida ngayong linggo. Mula sa pwesto namin, rinig na agad namin ang pagyayabang ng mga mayayaman sa kanilang pera. Napalunok ako at naibaba ang tingin sa akin. Kung may pipili man sa akin, sana mapunta ako sa taong hindi malupit. Handa kong gawin ang lahat kapalit ng pagpapagamot sa nanay ko at pagbayad sa mga utang. Sa pag-iisip ko, hindi ko na namalaya na tapos na ang pang-4 na ibibida. Hinayla ako ng isang bouncer at sinenyasan niya akong lumabas na sa stage. Napalunok ako at saka unti-unting naglakad sa stage. Napapikit pa ako nang tumama sa akin ang mga ilaw. Kinabahan ako nang marinig ang katahimikan ng mga kalalakihan. Nang nasa harapan na ako, inimulat ko ang mga mata ko at ngumiti sa kanila. All right, our last lady for tonight, Miss Angela. Bakit ngayon mo lang yan inilabas? Nakapili na tuloy ako, humagalpak sa tawa si Madam sa sinabi ng isang matandang lalaki na ngayon ay may pagnanasa ang tingin sa akin. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Calm down, gentlemen. Her name is Angela, and she's our last lady for tonight. Hindi na natin patatigilan ang lahat, let's start the bidding. Umangat ang kamay ng isang lalaki sa gilid. Matanda na ito at may tungkod pa. 3 million pesos for Miss Angela. Oh, 3 million pesos agad, Mr. Reyes, manghang sabi ni Madam. 3.5 million, ani ng isang lalaki na medyo may pagkabata pa, pero kalbo na ito. Sobrang kinis ng ulo niya, kuminang sa dilim. I'll go for 4 million, ngumisi pa ang isang lalaki sa malayo. 6 million, nang gagalaiting wika ng matanda kanina at naitapo na ang yosi. Oh, seryoso, napakurap-kurap si Madam. Iyan na yata ang pinakamalaking bid. 8 million.
How about that, nakipaglaban muli ang kalbo at Ayla sa labi. I want that girl. Hindi mo yan kailanman nailabas. I'll get that beauty no matter what. Nagsimula na akong kabahan. Grabe talaga ang beauty ni Miss Angela. Nakakayaman naman talaga. 8 million for Miss Angela. Wala na bang lalaban? Natahimik ang lahat nang tingnan ko ang lalaking kalbo. Kita ko ang matagumpay niyang ngisi. Tumayo na siya para ipakita na siya ang panalo. Malaki na ang 8 million pesos, may 25% ako roon. Magagamot ko na si nanay, at paniguradong mababayaran na ang mga utang niya. Okay, mukhang wala nang hahabol. 8 million for Miss Angela. Going once, going twice. 50 million pesos for Miss Angela. Naputol si Madam sa boses na iyon. Nagsitinginan ng iba at hinanap kung sino iyon. Ang kalbo na kanina ay malaki ang ngiti, hindi na may pinta ang mukha sa narinig. Ako rin ay nagulat. 50 million pesos para sa babaeng katulad ko? 50 million. Sino yun? Nalaglag ang panga ni Madam. Hinintay namin na magpakita ang nagsalita, pero isang sarkastikong tawa lang ang narinig namin sa malayo. Isang lalaking nakatalikod. Bumaling ang tingin niya sa akin at hindi na niya inilipat yun sa iba. Bigla akong kinabahan. 50 million, sambit niya at tumayo na. Nilapag niya ang baso niya sa lamesa at tumingin sa amin. Bring that girl to me. Yun lang ang sinabi at umalis na. Akala ko nga ay siya lang ang mag-isa, nang biglang umalis din ang ibang lalaki na nakaitim, parang mga bodyguard niya. 50 million, wika muli ni Madam at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Grabe ang beauty mo, Day. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang laking pera. Ano kaya ang gagawin niya sa akin sa laki ng ipinusta para lang siya ang makakuha sa akin? Hindi pwedeng wala siyang plano. Wala na bang lalaban sa 50 million pesos? Bigong napaupo ang kalbo na lalaki at hindi na rin nagsalita ang iba. Pumalakpak si Madam. Okay, Mr. Rafael Suarez will have Miss Angela. Naramdaman ko ang paghawak ng bouncer sa aking braso. Lumapit si Madam na may malaking ngiti sa labi. Angela, I am so happy for you, dear. Matagal na siyang customer dito, nag-iinom palagi, pero ngayon lang siya sumali sa bidding at 50 million pesos agad. Napakagandang gabi naman ito. Kailangan mo nang umalis dito sa stage dahil ididiretso ka kay Mr. Suarez. Hindi na ako pumalag at sumunod na lang sa kanilang sinabi. Hanggang ngayon, noindang pa rin ako sa 50 million pesos. Nakakamanghaman ang pera na napunta sa akin, kinakabahan naman ako sa magiging kapalit. Wala na ngang nang-ahas na lumaban sa 50 million pesos na iyon. Siguro sa iba, hindi na worth it lumaban pa. Dinala ako ni Madam kasama ang 2 bouncer sa isang sasakyan na nakaparada sa labas. Binuksan ng isang lalaki ang pinto sa backseat at tiningnan ako. Pasok ka na. Napalunok ako at napatingin kay Madam. Tumango siya sa akin at tinapak ang balikat ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman masamang tao si Mr. Suarez. Tumango ako at sakay akap sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko, kaya nang umatras ako, naging estatwa siya. Salamat po, Madam, kinagat ko ang labi ko. Salamat po sa pag-aalaga sa akin dito. Pagkatapos kong sabihin iyon, pumasok na ako sa loob ng sasakyan, at nang nakaupo na, sinara na ang pinto. Miss Angela, napaigtad ako at agad napayakap sa aking sarili nang marinig ko ang boses na iyon. Nililingon ko ang kaliwang bahagi, at nakita ko ang nakahalukip-kip na lalaki. Siya yung bumili sa akin. Napalunok ako. Pipo, you're mine now, malamig niyang sabi. Hindi ka na makakabalik pa sa pamilya mo. Hindi na ako nagulat. Sa laki ng 50 million pesos, mukhang hindi na nga niya ako ibabalik. Nagbaba ako ng tingin. Naiintindihan ko po. Ayos lang. Ayos, napatingin ako sa kanya. Sobrang salubong ang kanyang kilay. Payag ka na hindi ka na iuuwi sa pamilya mo? Kung yun po ang gusto ng bumili sa akin. Why were you there in the first place? Hindi ka nababagay doon. Nagulat ako sa sinabi niya. Nangangailangan lang ng pera, sir, para sa nanay ko at sa utang niya. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago niya ibinaling ang tingin sa harap.
Sininyasan niya ang driver na mag-drive na at hindi na muling nagsalita. May pinirmahan naman akong kontrata kay Madam. Yung 25% na matatanggap ko, ay diretso niya iyon kay nanay. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit ako sumali. You look exactly like her. Napatingin ako sa kanya. Pipo, my dead wife. Bumaling siya sa akin. Magkamukha kayo. Umawang ang labi ko. Seryoso ba to? Sayang pala yung 50 million pesos nyo, sir. Hindi naman ako yung asawa nyo. Yeah, kaya ikaw ang ipapalit ko. You will be her replacement. You will be the billionaire's replacement wife. Pananaw ni Rafael hindi matanggap ng pamilya ko nang ipakilala ko sa kanila ang babaeng kamukhang-kamukha ng asawa ko. Nakaupo lang ang dalaga sa sofa habang pinakikinggan ang mga galit nila. Baliw ka na ba, Rafael? 50 million pesos para sa babaeng yan. Ani ni mama at nilapitan na ako. Hinawakan niya ang mukha ko. Kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Anak, kailangan mo nang mag-move on. Patay na si Agatha, patay na ang asawa mo. Hindi mo kailangang gumastos ng ganyang pera para sa isang kamukha niya lang. Walang makakapalit sa asawa mo, anak. Lumapit na rin ang kapatid kong si Raya. Kuya, alam ko na nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon, pero kailangan mo nang tanggapin na wala na si ate. Wala na ang asawa mo. Itong ginagawa mo, hindi mo siya nirerespeto. Sinong matinong tao ang papalitan ng asawa ng kamukha? Umigting ang pangako at napatingin sa babae na mukhang napangiwi sa narinig. Hindi ko alam kung bakit ko ito nagawa. Naroon lang naman ako sa underground na iyon para maglasing nang makita siya, pinag-aagawan ng mga nakakadiring tao. Unang kita ko sa kanya, ang asawa ko agad ang naalala ko. Si Agatha, ang mahal na mahal ko na si Agatha. Hindi ako makapaniwala na matapos ang isang taong pagkawala niya sa mundong ito, mumultuhin muli ako ng nakaraan. Para akong pinaglaruan. Parang gusto kong manuntok nang makitang maraming gusto siyang kunin. Naalala ko si Agatha, marami din akong kaga noon bago naging akin. Kaya nagawa ko ito. Hindi ko alam kung baliw na ba ako. Gusto ko pang makita ang mukha ng asawa ko, kahit sa katauhan na lamang ng babae na ito. It's my money, anyway. At para ito sa mga anak ko, malamig kong sabi. Hindi sila makapaniwala. Anak, tiningnan ko si Manang Isang nakara-rating lang sa sala. Manang, kunin niyo na sina Ariana at Kim. Ipapakilala ko sila sa kanila. Anak, protesta ni Mama. Hindi ko sila pinansin at lumapit sa babae na hindi na mapakali. Tumabi ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Nagulat siya sa ginawa ko. Ipapakilala kita sa mga anak ko, mahinahon kong sabi. Kapag nagustuhan ka nila, pakakasalan kita. Kapag hindi, uuwi ka na sa inyo. Namilog ang mata niya. Paano ang 50 million pesos? Kukunin niyo po pabalik? Umiling ako. Talaga. Umawang ang panga niya. Yes, ngumisi siya. Sana hindi ako magustuhan ng mga anak mo kung ganon. Lahat kami ay napatingin sa kanya. Pati sina Mama at Raya, hindi makapaniwala sa narinig. What? Wala po. Kinagat niya ang ibaba niyang labi at hindi na nagsalita. Maya-maya, sunod-sunod na yapak ang narinig ko. Nang lilanggonan ko ito, tumatakbo na sina Ariana at Kim ang nakita ko. Daddy, agad silang yamakap sa akin nang makita ako, at sina Mama at Raya ay napaatras na lamang. Daddy, umuwi ka po, nagniningning ang mga mata ni Ariana. Hindi ka po busy? Tumikim ako. I am here dahil ipapakilala ko sa inyo ang bagong mommy niyo. Sumimangot si Kim. Wala pong makakapalit kay mommy kahit nasa heaven na siya, Daddy. Sawa na po kami sayo. Oo nga, Dad. Ayaw po namin ng iba. Sinulyapan ko ang babae na nahuli kong nangungulangot. Napangiwi ako at napatingin muli sa mga anak ko na ang tingin ay nasa katabi ko na, ngayon lang nila napansin. Mommy, ani ni Ariana at namuo agad ang luha sa kanyang mga mata. It's Mommy. At patakbo nilang tinungo ang babae at niyakap ito. Naistatwa pa siya dahil sa pagyakap ng mga anak ko at napatingin sa akin na may pagtatanong. You look like their mom, paliwanag ko. Naibaba niya ang tingin sa aking mga anak at hindi alam ang gagawin.
Nang makita niyang lumuluha ang mga ito, nakita ko ang paglambot ng ekspresyon niya, at hinaplos niya ang mga likod nito. Somewhat, nakita ko muli ang asawa ko sa katauhan niya. Agatha is so lovable, kaya naiintindihan ko rin sina Mama at Raya kung bakit gano'n na lang ang reaksyon nila dahil mahal na mahal nila ang namayapang asawa ko. Alam ko na selfish ako, pero kung para sa anak ko naman, I can do things. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. I am a billionaire, pero hanggang dito lang ang makakaya ko. Hindi ko mabubuhay muli ang asawa ko. Pananaw ni Angela, Jella, ramdam na ramdam ko ang pagkailang ko ngayong nakayakap pa rin sa akin ang dalawang bata na medyo may pagkahawig sa akin. Anak ito ni Mr. Rafael Suarez, ang bilyonaryo na bumili sa akin worth 50 million pesos. May mga anak siyang nasa edad na 5 at 8, at kamukha ko pa ang asawa niya. Akalain mo yun? Mukhang binili ako para maging nanay ng mga batang to, ay nakakakilabot naman. Ano kayang mararamdaman ng tunay na asawa kapag nalaman niyang pinagpalit siya sa kamukha? Ay, baka ako ang multuhin. Lord, huwag naman sana. Hindi ko naman kasalanan kung kamukha ko man yung asawa ni Mr. Suarez. Hindi ko pa naman yun nakita sa personal. Mommy, why did you leave us? I thought you were dead, ani ng magandang bata na iyak pa rin ng iyak. Don't leave us again, Mommy. Umikot ang mga mata ko sa mga tao sa sala. Kita ko na napaiyak na rin ang matandang galit na galit kanina, at ang dalaga naman na mukhang kapatid ni Mr. Suarez, ay napaiwas ng tingin. Hindi man ako ang mommy ninyo, pero susubukan kong maging ina ninyo. No, you're mommy. Your mommy, giit ng bata. Ikaw si mommy. I am so sure. Apo, your mom is dead, ani ng babaeng matanda. A year ago. She's kamukha niya lang yan. I don't care. Nakayakap pa rin sila sa akin ngayon, kaya napatingin na ako kay Rafael na bamantong hininga. Hindi niya ba mahal ang patay niyang asawa para ipagpalit siya sa isang kagaya kong kamukha niya lang? Hanep din ang trip ng bilyonaryong to. Humanap pa talaga ng kaluok alike. Don't worry, Ariana and Kim, hindi na kayo niya iiwan, siguradong sabi ni Rafael habang nakatingin na sa aking mga mata. And you're going to marry me, Miss Angela. Yun ang kapalit ng 50 million pesos. Hay nako, malamang ay hindi ko na may iwan ang mga batang to. 50 million pesos ba naman? Mukhang dito na ako hanggang mamatay, ha? Sige lang, basta masarap ang buhay at saka magamot yung nanay ko at mabayaran ang utang niya. Kung pakakasalan ko man siya, sige lang. Gwapo naman siya, di ako lugi. Matapos ang kadramahan sa sala, pinatulog muna ang mga bata na ayaw nang humiwalay sa akin. Iyak pa nga sila ng iyak dahil baka mawala daw ako sa paningin nila. Hindi naman ako tumagos sa pader, kaya sigurado ako na di ako mawawala sa kanila. Hinatid na rin ako ni Rafael sa magiging kwarto ko. Mabuti at may sariling kwarto ako dahil baka mabaliw ako kung iisa kami ng kwarto. Anak, ano ba ang nasa isip mo? Marami namang kwarto dito, bakit sa kwarto pa ng asawa mo? Nababaliw ka na ba? Nagsermon na naman ang matanda pagpasok namin sa isang magandang kwarto. At kwarto ito ng dating asawa ni Rafael. Oo nga, kuya. She's not Agatha, okay? Kamukha niya lang. Pinandilatan ako ng mata ng dalagang babae na tinatawag ni Rafael kanina na Raya. Kinilabutan agad ako nang napagtanto ko. Oo nga naman. Bakit dito ako sa kwarto ng patay niyang asawa? Baka multuhin ako noon sa sobrang selos. Baka habang natutulog ako sa kama niya, sasakilan niya ako hanggang sa mag-violet ako. Oo nga po. Huwag na lang ako rito, pagsang-ayon ko sa bakas sa sarili. Medyo nakakatakot po. No, it's final. Mama, Raya, huwag na kayong makialam dito. Ang mabuti pa, umalis na kayo kung ayaw nyo sa gusto ko. At isa pa, just to inform you, magpapakasal ako sa kanya through papers. Ayaw kong pakialaman nyo ako simula ngayon. Nalaglag ang panga ng kanyang pamilya sa kanyang sinabi, lalo na nang hinawakan na niya ang pinto at umamba ng isasara na ito. Teka lang. Alam kong nabili mo ako, pero ang weird naman kung dito ako. Nakakakilabot, sa ibang kwarto na lang. Nagtagalang tingin niya sa akin.
Then make yourself worth it. At napaigtad ako ng sinara niya ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa kwarto ng asawa niya. Nang sinubukan kong buksan ang pinto. Nako, pambihira naman oh. Anong klaseng utak meron ang lalaking yun? Talagang dito pa sa kwarto ng asawa niyang namayapa na, baka biglang bumangon yun. Wala man lang respeto, napaangat ang kilay ko. Humakbang na rin ako habang nililibot ang tingin. Para akong nakaramdam ng kakaiba dahil parang pamilyar ito sa akin kahit ngayon pa ako nakapunta rito. Ma'am, lumunok ako. Huwag niyo sana akong multuhin. Hindi ko alam kung ano ang trip ng asawa mo. Diyos ko, Lord, sana huwag kang magselos. Magpapakasal kami, pero dahil yun sa gusto ng baliw mong asawa. Sana ay mapatawad mo ako. Napaupo ako sa malambot na kama at nanggatag pa ang tuhod ko. Ilang beses akong napalunok sa kaba. Hay, Diyos ko, akala ko pa naman ay gaganda ang buhay ko ngayong may nagbayad na sa akin, bakit parang napunta ako sa horror? Nang tumingin ako sa likuran ko, napasigaw ako at napatayo sa gulat nang makita ko ang isang picture frame sa ibabaw lamang ng headrest ng kama. Napasapo ako sa aking dibdib habang nakatingin doon na may halong takot. Purya gaba, napatakip ako sa aking bibig. Magkamukha nga tayo, Tay. Mabilis akong umakyat sa kama at nilapitan ang picture frame. Isang portrait ng isang magandang babae ang naroon. Fierce ang kanyang face at para talagang nakatitig sa akin dahil sa mga mata niya. Teray, para akong nakatingin sa salamin, anak ko manghang-mangha sa nakita. Magkamukha nga tayo. Sa gitna ng pagtitig ko sa larawan, isang boses ang aking narinig mula sa kawalan, Agatha, mahal na mahal kita. Napahawak ako sa aking ulo dahil kumirat ito. Aray ko, ngumiwi ako at napapikit. Humandar na naman. Sumakit na naman ang ulo ko. Pagdilat ko, nagpaling-galinga ako para hanapin ang boses na yun, pero wala namang tao rito kundi ako lang. Bamantong hininga na lamang ako at umatras. Hay, tinatakot ko lang talaga ang sarili ko. Umiling-iling ako. Noong huli ko kasing dinalaw ng pagkasakit sa ulo, nawalan ako ng malay. Ayon kasi kay nanay, nabagok daw itong ulo ko. Wala naman kaming pampa-ospital dahil sobrang hirap naman namin, kaya nakatatak na sa akin na normal lang nasasakit ang ulo ko. Tiningnan ko ang kagamitan at nakita ko ang isang telepono. Agad akong lumapit doon para tawagan si Madam. Alam ko naman ang numero niya, kaya dinyal ko ito. Hello, sagot agad ni Madam. Who is this? Madam, napasinghap ako. Ako ito, si Angela. Jella, lumigaya ang boses niya. Napatawag ka agad. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po, sagot ko. Medyo weird po itong nakakuha sa akin, Madam, pero yung about sa 25% ko po sa 50 million pesos. Huwag kang mag-alala. Angela, ibibigay ko ang 25% na yun sa nanay mo. May proseso pa kasi. Ayos lang po. Kapag naibigay mo na po, huwag mo sanang sabihin kay nanay ang tungkol sa akin, ha? Sabihin mo lang po na nagtatrabaho para po hindi siya mag-alala sa akin. Of course, Angela. Tatawag ako muli kapag naibigay ko na sa kanya, and don't worry, alam ko naman na may sakit ang nanay mo. Kaya I'll make sure na magagamot din siya para mapanatag ang loob mo. Napangiti ako. Sige po, maraming salamat po. Ikaw din. Salamat din, Jella. I wish you the best sa bagong buhay na meron ka. Napangiwi ako sa sinabi niya, ngunit nakapagpalam pa rin naman ako ng maayos bago ko binaba ang tawag. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagising kasi ako dahil sa isang panaginip na nagpalabas talaga ng pawis sa aking balat. Hindi ko masabi kung ano yon, pero palagi ko yung napapanaginipan na nasa isang kotse raw ako at naaksidente. Grabing panaginip, nakadkotse pa sa totoong buhay hanggang taxi lang ang afford ko, hindi pa iyon palagi. Nasa first floor na ako ng bahay, at nakita ko agad ang mga bata na kumakain sa hapag. Nang makita ako, agad silang nagsibabaan para lang salubungin ako. Mommy, napaigtad ako nang niyakap nila ako. Napatingin ako sa paligid ko at nakita ang mapanuring tingin ng mayordoma sa bahay na ito, at ang inis naman ng mag-ina. Hay, Diyos ko po. Nagbababa ako ng tingin sa mga bata.
Malaki ang ngiti nila sa akin. Mommy, sabay po tayong kumain, ani Ariana, nakilala ko agad dahil yun ang tawag sa kanya. Hinayla nila ang magkabilang kamay ko at pinalapit doon. Kita ko ang pagniwi ng kanilang lola. Hay, nawalan tuloy ako ng gana. Tapos na akong kumain, sabi niya at napatayo. Manang, pakiligpit ang aking kinain. Okay po, ma'am. Tiningnan ako ng matandang babae. Pagkatapos, hindi ko kasi siya kilala, kaya yan lang ang maitatawag ko sa kanya. Magkamukha nga kayo ni Agatha, ngunit hindi mo siya kailanman mapapalitan sa puso ng anak ko, sa puso ng mga bata, at sa puso namin. Hahayaan kita rito dahil gumastos ng malaking pera ang anak ko para lang madala ka rito, kaya sana umayos ka dito, ha? Okay po, sagot ko sa kanya. Umigting ang panga niya. Umirap at saka nilagpasan na ako. Napabuntong hininga na lamang ako at naupo sa tabi ng mga bata. Nanatili namang nasa kanyang pwesto ang babaeng kapatid ni Rafael. Nawalan ka na rin po ng gana, tanong ko sa kanya. What? Hindi makapaniwala niya akong tiningnan. Hindi ko na lamang siya pinansin dahil tingin ko, aawayin lang ako. Tiningnan ko na lamang ang mga pagkain sa lapag at nagningning ang mga mata ko dahil masarap na masarap. Nagsandok agad ako ng kanin sa aking plato at nang makita ang isang shrimp, natakam agad ako. Hindi pa kasi ako nakatikim kaya natakam ako. Kukuha na sana ako nang bigla akong pinigilan ni Ariana. Mommy, huwag kang kumain yan. Allergic ka sa shrimp. Napatingin ako sa kanya. Allergic ako? Ariana, she's not your mom. Hindi siya allergic sa shrimp, ani ni Raya sabay tingin sa akin. Kumuha ka lang, don't listen to them. Di ka naman si Agatha. Nakita ko ang mapanuring tingin ng mayordoma sa akin. Hindi ko na lang iyon pinansin at kumuha na ng shrimp at kinain. Nakita ko na nakatingin sa akin ang mga bata, parang may tinitingnan sila. Masarap anak ko sabay ngiti sa kanila. Hindi naman ako allergic eh. Umirap si Raya. She's not your mom, Ariana, Kim, kaya huwag niyong isipin. Respect your real mom. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip ng daddy niyo, pero wala akong magawa. Wait, natigil sa pagsasalita si Raya at namilog ang mata sa akin. Are you okay, Angela? Nagtataka ko siyang tiningnan. Kita ko ang taranta sa kanyang mukha. Stop eating that. Napatayo siya at siya na mismo ang umagaw sa shrimp na kinain ko. Mommy, namumula ang buong mukha mo, ha? Binalingan ko sila. Oh my gosh, you are allergic to shrimp, natarantang sabi ni Raya at inutusan ang mayordoma. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nila. Sarap naman ako sa kinakain ko, hanggang sa nakaramdam ako ng pagkasikip ng aking dibdib. Mommy, ako na ang bahala rito, ani ng mayordoma at humawak sa akin. What? No, we should call a doctor. Binigyan ako ng mayordoma ng gamot kahit nalilito ako. Tinanggap ko pa rin ito at ininom. Nagiyakan na ang mga bata at halos hindi na ako makahinga sa inuupuan ko, pero medyo nawala ito nang nakainom ako, at saka lang nagsidatingan sina Rafael at ang mama niya na Olivia pala ang pangalan. What is happening? Bakit nag-iiyak ang aking apo ko? Tanong ni Tita Olivia at masama na ang kanyang tingin sa akin. Wala po, ma'am, ang mayordoma ang sumagot. May nakain lang ang dalaga, she's allergic to shrimp. Shrimp, react ni Rafael at mabilis na lumapit sa akin. Are you alright? Ramdam ko ang tensyon sa kamay ng mayordoma na nasa aking balikat. Tiningnan ko siya at kita ko ang ilang beses niya na paglunok. Ayos ka lang ba, Manang? Tanong ko. Oo, binitiwan niya na ako at nag-aalala lang ako sa uiya, ngumiti ako sa kanya. Ayos na po ako. Pasensya na po sa abala. Umalis ang mayordoma, at pinalitan naman siya ni Rafael na nasa aking harapan na concern ang pagmumukha. Tumigil na rin sa pag-iyak ang dalawang bata dahil inalo ng kanilang lola. You're allergic to shrimp? Tanong niya sa akin. Hindi ko po alam na allergic pala ako doon. Tumawa ako para hindi na maging seryoso ang sitwasyon. Sobrang sarap nga eh. Pero ayos na ako, pinainom ako ni Manang ng gamot. Nanatili ang titig niya sa akin, parang sinusuri niya ako ng husto. Bakit hindi ko maiwasan ang magtanong? Allergic din sa shrimp ang asawa ko, nasabi niya na lang.
Stop that, Rafael, so ng mama niya. Agatha is dead. Coincidence lang na allergic din siya. Oo nga naman. Marami namang allergic sa shrimp. Paano naman ako magiging si Agatha si Angela ako? May iba ka pa bang allergies? Umaasa niya na tanong sa akin. Like, kape? You also hate thunder? Umiiyak ka kapag may kulog? Namilog ang mata ko. Ha, paano mo nalaman? Nagsinghap silang lahat sa tanong ko. You are afraid of thunder? Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit, pero takot ako sa kulog. Humawak siya bigla sa kamay ko kaya kumunat ang noo ko. Are you, stop it, Rafael, parang kulog din ang boses ni Tita Olivia sa lakas ng kanyang boses nang sabihin niya iyon. Tanggap na naman dito na ang babaeng yan, pero hindi mo siya pwedeng tratuhin na parang si Agatha dahil magkaiba sila. Please, Rafael, stop this craziness. Napayuko siya sa sinabi ng mama niya. Kahit may pangit ang ugali nito, may punto naman ito. Hindi naman ako ang asawa niya. Hindi ako si Agatha. Hindi lang yata siya makamove on kaya ganito siya, pero hindi ako si Agatha. Natapos ang araw na iyon at tahimik. Wala naman akong alam sa totoong gulo ng pamilya niya, kaya tambay lang ako sa bahay. Noong nagtungo na sa school ang dalawang bata, hindi naman kasi magandang ideya na sumama ako lalo na't kamukha ko yung patay nilang nanay. Baka matakot ang mga tao roon at mapagkamalan pa kung bumangon mula sa hukay, nakapirma na rin pala ako sa marriage contract. Iyon ang gustong mangyari ni Rafael, kaya sinabayan ko na lang. Ramdam ko talaga na hindi pa siya nakamove on sa asawa niya, pero ginawa niya ito. Wala naman akong palag dahil binili niya naman ako. Lumipas ang 2 linggo, masasabi ko na maganda naman ang buhay ko sa poder ng bumili sa akin. Masarap ang pagkain, may mga magagandang damit ako, at magandang tulugan. Mabuti ang trato sa akin ni Rafael at ang kanyang 2 anak. Huwag na lang natin pag-usapan ang ugali ng mama niya at kapatid niya dahil hindi talaga maganda. Halatang ayaw sa akin na siyang naintindihan ko naman. Sino ba namang may gustong makita na may ipinalit ang anak ng kapalit na kamukha ng asawa? Kung ako ang asawa tapos pinagpalit ako, baka bababa ako mula sa langit at multuhin silang lahat. Ganap na ganap din ang pagiging nanay ko. Aba, sip-sip sa akin ang 2 bata. Gusto akong kayakap buong gabi, gusto akong makasama matulog, at napakalambing nila. Hindi ko maiwasan ang malungkot para sa kanila kasi alam ko na ang yakap na iyon ay para sa totoo nilang ina na maaga silang iniwan. Nakakalungkot lang, pero kahit ganoon, nababawasan ko ang pagkamis nila sa tunay nilang ina sa presensya ko. Happy sila palagi, kaya hinayaan ko na lamang sila. Angela, natigilan ako sa pag-iisip at napaigtad sa gulat nang makita ko si Rafael sa pintuan ng kwarto na ito. Agad akong umalis sa kama at nilapitan siya. May kailangan ka po? Bigla akong may naamoy sa kanya, amoy alak. At anong oras na ba ngayon? 10 ng gabi. Can I sleep with you? Halata sa kanyang boses na lasing siya. Ha? Gusto kong makatabi ka sa pagtulog. Asawa ko, miss na kita. Napaatras ako nang pumasok siya sa kwarto at sinara ang pinto. Napalunok ako. Ito na ba? Babuka ka na ba ako sa lalaking to? Agatha. Nanindig ang balahibo ko nang banggitin niya ang pangalan na iyon. Hindi ako si Agatha. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong niyakap. Hindi lang yun ang mas nagpagulat sa akin ay ang paghikbi niya. I am still hoping that you're alive, Agatha. That you are here by my side. You're not dead, baby. You are not dead, Agatha. I miss you. I miss you so much. Kumirat ang puso ko sa kanyang basag na boses at wala sa sariling tinapak ko ang kanyang likod. Napakalaki niyang lalaki at matapang, ngunit sa likod nito ay ang isang basag na mister na nangungulila pa rin sa kanyang asawa. Hinayaan ko siya sa kanyang pagyakap sa akin dahil binili niya naman ako at alam ko na kailangan niya rin ng isang yakap dahil walang namang gumagawa nun sa kanya. Ang ending, sa iisang kama kami natulog at halos lumuwa na ang mga mata ko dahil hindi ako nakatulog. Lasing kasi siya kaya kung makayakap siya sa akin sa kama ay parang mawawala ako. Pero dahil nga naawa na rin ako sa kanya, hinayaan ko siya na gawin iyon sa akin. Sa mga sumusunod na araw, pinilit ko na parang wala lang ang nangyari.
Hindi ko rin inamin kay Rafael noong nagtanong siya kung nagtabi ba kami. Bakit ko aaminin? Lasing siya noon, at ayaw ko na bigyan ng meaning kahit ang totoo, may meaning yun sa akin. Sinubukan kong magpakain sa mga bata sa tuwing tatanggo na sila sa school. Ako yung naghahanda ng uniforme nila, nagde-design sa kanilang buhok at naghanda sa kanilang mga baunan. Hindi naman umalma si Tita Olivia sa ginagawa ko, pati na rin si Raya dahil wala naman akong ginagawang masama. Sa katunayan, gusto ng mga bata ang ginagawa ko, kaya hinayaan na lamang nila ako. Angela, natigil ako sa pagbabasa ng libro sa kama nang makita ko na naman sa pintuan si Rafael. Napalunok ako dahil baka lasing na naman ito. Angela. Natigil ako sa pagbabasa ng libro sa kama nang makita ko na naman sa pintuan si Rafael. Napalunok ako dahil baka lasing na naman ito. Tanghali pa namang tapat. Bakit po? Can I come in? Binaba ko ang libro na binabasa ko at umayos ng upo sa kama. Lasing ka ba? Hindi pa nga ako pumayag. Pumasok na siya sa loob para lang tanungin din ako. Bakit? May ginawa ba ako noong lasing ako? Wala naman, tumikim ako. Hindi ako lasing, anya at saka tumabi sa akin sa pag-upo sa kama. Gusto kong magtanong kung pwedeng tumabi sa'yo sa pagtulog. Namilog ang aking mata sa sinabi niya. I know this is crazy, but makakatulog ako ng maayos kung tatabi ako sa'yo. Diyos mio, Marimar. Bakit ka pa po nagpapalem? 50 million pesos ang ginastos mo sa akin, Rafael. Kahit ano ang gawin mo sa akin, hindi po ako magrereklamo. Talaga, Angela, baka aatras ka bigla kapag pakitaan ka ng baril, ha? Hay, Diyos miyong bibig talaga. Di nag-iisip, ha? I'm sorry, hindi ako ganon. Lamambat ang kanyang tingin sa akin. Gusto lang kitang kunin sa lugar na yun noon dahil kamukha mo siya, and I missed her so much. Wala naman talaga akong dapat maramdaman sa sinabi niya, pero bakit ako nakaramdam ng pagkakirot? Nasasaktan ba ako para sa kanya? Tulog lang po, di ba? Wala nang iba, paniniguro ko, baka kasi saan pa umabot. Yes, bumantong hininga ako. Sige, magtatabi tayo sa pagtulog simula ngayong gabi. Rafael, kahit kinakabahan pa rin ako, pumayag ako sa gusto ni Rafael. Paano ba naman kasi, hindi na siya lasing? Mga box, baka maging panda na ako sa laki ng eyebags ko nito. Hay, sana naman ay tabi lang, walang yakap. Tutal hindi naman siya lasing, kahit kamukha ko ang asawa niya, huwag niya sanang gawin yun. Baka bababa ang asawa sa sobrang selos, ha? My gosh, Mommy, ayos ka lang po? Natauhan ako at nabalik sa realidad ng hawakan ni Ariana ang aking kamay habang nasa sala kami. Gabi na, at nagpapaturo sila sa akin sa kanilang assignment. Ang lamig po ng kamay mo. Para ka pong kinakabahan. Ayos ka lang, Mommy? Ayaw mo bang tumulong sa assignment namin? Ayos lang naman po Agad akong umiling. Hindi, gusto kong tumulong. Pasensya na, ngumuso si Kim. Kinakabahan ka ba po dahil tatabi si Daddy sa'yo mamayang gabi? Nanlaki ang mata ko. Paano mo nalaman? Ngumisi si Kim. Kay Daddy po. Nagpaalam kasi kami sa kanya kung pwedeng kami tatabi mamayang gabi kaso sabi niya bawal daw dahil siya ang tatabi sa'yo. Namula ang mukha ko sa nalaman. Mommy, pagbigyan niyo na po si Daddy. Miss na po niya ang mommy namin. Kahit po kamukha ka lang niya, masaya pa rin kami na nandito ka, para kaming may mommy ulit na maalaga sa amin. Sana po dito ka na po ha. Huwag kang umalis, Mommy Angela. For the first time, tinawag na rin ako sa tamang pangalan. Hindi sa ibang katauhan ng isang babaeng wala na sa mundong ito. Natouch ako na kahit papaano, isang Angela ang nakita ng mga batang ito. Hindi ako aalis, nasabi ko na lang. Promise po yan. At tumayo sila Ariana at Kim para lang yamakap sa akin. We love you, Mommy Angela. Wala sa sariling napangiti ako dahil tuluyan ng lamambat ang loob ko sa mga batang ito. Kahit hindi galing sa akin, mahal ko din kayo. Pananaw ni Rafael nandito na ako ngayon sa kwarto niya. Wala pa siya dahil kasama niya pa ang mga bata. Mabilis lang ang oras at araw.
Isang buwan na si Angela rito, at marami na rin akong nalaman tungkol sa kanya. Mula nang malaman ko ang pagka-allergic niya sa shrimp at takot sa kulog, nagkaroon na ako ng duda. Alam ko na wala na ang asawa ko at dapat ko na siyang bitiwan, pero wala namang sigurong masama sa gagawin ko. Kanina ka pa rito? Tigilan mo nga ako sa pagtitingin sa mga gamit niya, dumating na siya. Hindi naman. Magbibihis muna ako, paalam niya. Tumango ako at sinundan siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa walk-in closet. Miss na miss ko na ang asawa ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Sa feeling ko ang aksidente na yun hindi ko matanggap. Mag-isa lang siyang nag-drive sa kotse niya papatungo sana sa sementeryo sa kabilang bayan kung saan nakalibing ang mga magulang niya. Kaso siya naman ang sumunod. Kaya nang makita ko ang kamukha niya, para nil-iPad ang aking utak, at mas lamang ang nararamdaman ko. Ngayong may pagdududa na ako sa katauhan niya, gusto kong alamin pa ang tungkol kay Angela kung may tinatago ba siya o wala. Sa gitna ng pag-iisip ko, tumunog ang telepono. Agad kong nilinggan ang closet kung lalabas ba si Angela upang sagutin ang tawag, pero mukhang hindi. Kaya kahit hindi pwede, lumapit ako at inilagay sa aking tenga ang telepono para sagutin ang tawag. Hello, boses ni Angela. Jel, anak, ikaw ba to? Hindi ako nagsalita. Pinakinggan ko lang ang babae sa kabilang linya na parang naiiyak. Anak, alam ko ang ginawa mo. Hindi ako galit, alam kong ginagawa mo lang to para sa akin. Ayos na ako, pero anak, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako. Umalis ka sa bahay na yan. Hindi ka pwede dyan, anak. Mapapahamak ka lang. Nagsalubong ang aking kilay sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko ang kanyang pagsinghap sa kabilang linya. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Bakit siya mapapahamak dito? Hindi ito sumagot at binaba niya agad ang tawag. Umigting ang panggak ko at agad nilagay sa lalagyan ng telepono nang lumabas si Angela. Nakuha niya agad ang atensyon ko dahil sa suot niya. Kita ko na di siya komportable pero bakit ganyan ang kanyang isinuot? Sorry, wala na kasing pajama, at mabilis akong nilagpasan. Nagtungo agad siya sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot. Tatabi ka lang naman, di ba? Yayakap ako, Angela. Kita ko ang paglunok niya ngunit tango naman siya at nahiga na. Sige, bamantong hininga ako at saka nagtungo na rin sa kama at humiga roon. Kita ko na kinakabahan siya. Hindi ko intensyon na pakabahin siya pero may gusto lang akong malaman kaya kahit ramdam ko ang tensyon mas panalo sa utak ko ang goal ko kaya nang tuluyan na akong nakahiga mabilis ko siyang niyakap at binaon ang sarili sa kanyang leeg. Rafael, matutulog na ako, ko at pumikit. Noong una alam ko na naiilang siya sa akin at ako rin naaapektuhan din ako sa pagyakap ko kasi naalala ko siya si Agatha kaya nang nagtagal tinanggal ko ang pagkayakap sa kanya upang makatulog siya nagkunwari ako na matutulog para matulog na rin siya. 3 oras yata bago tuluyang nakatulog ang Hel. Tulog si Angela. Sinilip ko kung totoong tulog na nakatalikod siya sa akin kaya may tansa ako na makita ang kanyang likuran kung saan may birthmark si Agatha doon. Gusto kong makita kung mayroon din siya. Kung wala, tatapusin ko na ang kabaliwan na ito. Unti-unti kong binaba ang strap ng kanyang Larry. Hindi ko siya huhuberin. Kailangan lang may baba ng kaunti upang makita ko ang hinahanap ko sa kanyang likod. Napalunok ako nang nasa katamtaman na ang pagbaba ng kanyang strap, tinihil ko na ito at bahagyang hinayla ang tela sa likod niya na Larry upang makita ko ang hinahanap ko. Holy! Namilog ang aking mga mata kasabay ng pagbilis ng tibok ng aking puso sa aking nakita. Nakita ko ang hugis puso na kanyang birthmark sa right side ng kanyang likod katulad ng kay Agatha. Bumangon ako at sinakop na ng kalituhan ang aking puso. Sino ka ba talaga, Angela? At ano ang ibig sabihin nito? Sino ka ba talaga? Lumabas ako sa kwarto at agad tinawagan ang pinagkatiwalaan ko na imbestigador. Alam ko na 1 taon na ang nakalipas, pero sa nakita ko ngayon, gusto kong malaman muli ang katotohanan. Hello, Mr. Suarez. Magandang gabi. Jordan, tawag ko sa pangalan niya. Kailangan ko ang tulong mo. Ano yun? Gusto kong imbestigahan mo muli ang aksidente na kinasasangkutan ng asawa ko, Agatha. Jordan, what? Please,
Hindi ako naniniwala na wala na ang asawa ko. Tingin ko ay may mali. Yun ang huli kong sinabi bago ko binaba ang tawag. Napaila na lamang ako sa aking mukha at saka napaisip na lamang talaga. Kinaumagahan, nakatutok lang ako kay Angela at sa mga kinikilos niya. Masaya niyang pinaghandaan ang aking mga anak na parang normal lang sa kanya na gawin ito. Close na rin sa kanya ang anak ko. Gusto nila na isama si Angela sa school, ngunit ayaw ko. Gusto ko dito lang siya. Baka kung ano pa ang mangyari lalo na't kamukha nga niya si Agatha. Kuya, natatauhan ako nang marinig kong magsalita si Raya. Kabababa lang niya sa hagdanan at dumiretso siya sa akin. Nahuhulog ka na ba sa kamukha ni Ate Agatha? Tinaasan niya ako ng kilay. Kuya, nahihibang ka na talaga. Worth it naman ang binayad ko, ko sa kanya. Tingnan mo ang mga pamangkin mo, Raya. Mula nang dumating dito si Angela, ginanahan sa pag-aaral, hindi na palaging malungkot, bumalik ang pagiging makulit. I just want them to stay that way. Tila nawawalan na ng pag-asa si Raya sa akin. Kuya, she's a total stranger. You seriously fell for her? Deal with it, Raya. Kung di ka masaya sa desisyon ko, pwede naman kayong umalis ni Mama rito sa mansion ko. You don't need to stay here anymore dahil hindi na ako nagluluksa. Napanganga siya sa sinabi ko. Oo, mula nang mawala si Agatha ay narito na sila para samahan ako. Hindi yun naging madali sa akin kaya kinailangan nilang nandito para sa akin at sa mga anak ko na gaya ko ay nagluksa rin sa pagkawala ng mama nila. Kuya, dismayado na akong tiningnan ni Raya ngayon. I can't believe you, umirap siya at nag-walk out. Bamantong hininga ako at tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at nagtungo sa dining area kung saan naroon sila mommy. Ang sarap po ng ginawa niyong sandwich. Nanghingi po ang kaklase ko, ani Ariana nang naabutan ko. Nakita ko ang pagngiti ni Angela. Ha, talaga? Damihan ko para mayroon din sila, no? Sabay na wika ni na Ariana at Kim, no way. Kami lang, mommy. Huwag na, may mommy naman si sila. Tumikim ako nang nakalapit, sabay silang napatingin sa akin. Ha, Rafael, Anela at ngumiti sa akin. Kumain ka na ng almusal, sabay na tayo, ha? Napatingin siya sa akin. Tapos na ako kumain kasabay ko ang mga bata, edi kumain ka ulit, anak ko at naramdaman ko ang pagig niya nang naglapat ang balat namin sa braso. Nagkatinginan kami, gusto kong kasabay kang kumain, at saka may pupuntahan din ako ngayon. Gusto ko na ikaw ang maghanda sa susuotin ko. Kung kaya mo, handaan mo rin ako ng sandwich, tumango siya. Sige, paghahandaan kita. Pananaw ni Angela, Jella, naging asawa at ina na talaga ako ng mga iniwan ni Agatha sa mundong ito. Mahigit 1 buwan na rin ang nakalipas, at nagustuhan ko naman ang ginawa ko. Wala na akong balita kay nanay. Wala na ring telepono sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Wala rin naman akong phone. Nakakahiya rin manghiram. What are you thinking? Natauhan ako sa aking malalim na pag-iisip nang magsalita si Rafael. Narito ako sa kwarto niya, inaayos ang kanyang necktie. Bigla na lang kasi akong natulala. Saglit wala. Tiningnan ko siya. Wala na kasi akong kontak kay nanay. Nawala ang mga telepono rito. Kumunat ang noon niya. Bakit mo siya kakausapin? Magtatanong kung maayos na ba ang kalagayan niya. I'm sure maayos na ang kalagayan ng nanay mo. Saan ba kayo nakatira? Napatingin ako sa kanya. Bakit? Maybe you can send her a letter, mas maganda yon. Or maybe you want to send her gifts. Regaluhan mo ang nanay mo, namilog ang mata ko. Ha, pwede yon? Yes, just tell me, I'll do it for you. Hala. Thank you kung ganun tinapos ko na ang paglalagay sa kanya ng necktie at saka umatras na nag-iisip na ako kung ano ang ibibigay kay nanay ako ngang bibili just tell me kung ano yun right letter ta. Sige sinunod ko ang gusto ni Rafael.
Nagsulat ako ng letter kay nanay, sinabi ko rin kung ano ang gusto kong ibigay kay nanay ay ito na nilahad ko sa kanya ang sobre na may lamang sulat para kay nanay nasa pintuan na siya ng entrance palabas ng bahay, huwag mong basahin na para kay nanay ito lang ang magagawa ko para sa kanya ayaw ko magtampo siya sa akin gusto ko na may balita din siya kahit papaano sa akin para hindi na siya mag-alala pa oo naman tinanggap niya ang sobre hindi ko babasahin tumingkayad ako para halikan siya sa pisngi nagulat siya sa ginawa ko umatras ako at kinagat ang iba pang labi dahil nahiya ako aahalik yun ang pasasalamat anak ko at hindi na tumingin sa kanya huwag mong bigyan ng meaning na palunok ako at naramdaman ko ang pagtambal ng puso ko shit ito na naman hindi nga binigyan ng utak ng meaning baliktad naman sa puso nagre-react agad ako din gusto ko rin magpasalamat na paangat ako ng tingin sa kanya at bago pa man ako makapagsalita hinapit na niya ang aking bewang at idiniin sa kanya binya siniil ng halik ang aking labi ilog ang mata ko sa kanyang ginawa at hindi makagalaw ilang segundo lang naman iyon at kumalas na siya pero para lumutang ang aking isipan at hindi pa naproseso ang buong pangyayari may mali siya yun. Jal ilang araw akong wala kaya dito ka lang paano kita makokontak umangat ang kilay niya gusto mo akong makontak pumula ang pisngi ko baka kasi mami-miss ka ng mga bata hindi namin alam saan ang lakad mo for business really important tumango ako sige don't worry tatawag ako kay Raya for us to talk and the kids to sige nakagat ko ang iba pang labi ko mag-ingat ka nang umalis na si Rafael ginawa ko na lang ang mga bagay na nakahiligan kong gawin ang magdilig ng halaman habang ginagawa ko yun hindi mawala sa isip ko ang halik na iyon hindi kasi kumakalma ang puso ko hanggang ngayon parang imposible nang pabalikan sa normal dahil naaapektuhan talaga ako sa halik na iyon ay gusto ko na ba siya nag-gusto ko na ba ang halik niya kaya ganito makakang puso ko ay Diyos ko sana di ako multuhin ng asawa niya matapos kong magdilig na isipan ko ang magtungo sa kwarto kaso pagpasok ko pa lang ay siya namang paglabas ng mayordoma nagulat siya at nagulat din ako nang ano ang nilagay ko lang ang mga nalaban na kumot agad niyang paliwanag sa akin bukas ang pinto kaya ako nakapasok ngumiti ako sa kanya ayos lang naman hindi naman ako huwag kang kumilos na parang si Agatha hindi ka siya malamig niyang sabi huwag kang trying hard iyon lang ang huling sinabi ni Manang bago niya ako nilagpasan sinundan ko na lang siya ng tingin na litong-lito alam ko naman noong una ko pang apak dito ramdam ko na ayaw niya sa akin pero kahit ganon niligtas naman niya ako sa kapahamakan noong nagkaroon ako ng allergies na pailing na lamang ako at saka tuluyan ng pumasok sa kwarto pananaw ni Rafael. Nandito na ako sa labas ng bahay ng nanay ni Angela kasama ko ngayon ang ilan sa mga tauhan ko at ang investigador na si Jordan malayo sa lungsod ang bahay na papaligiran ang bahay ng lupain at kakahuyan in short parang nagtatago sa mundo tinanguan ko si Jordan upang siya ang kumatok sa pinto dala ko ngayon ang isang box na may lamang regalo na pinabili ni Angela sa akin sino yan narinig ko mula sa loob at inbuksan niya ang pinto nakita ko ang pagkakunot ng kanyang noo sino kayo humakbang ako palapit ikaw ba ang nanay ni Hel nakita ko na naalarma siya sino ka hindi ako masamang tao nanay nandito ako para ihatid ang regalo ng iyong anak na si Jel Namilog ang mata niya Jel sino kayo ako ang nakabili kay Jel nanay isasara niya sana ang pinto ngunit di ko siya hinayaan hinarang ko ang kamay ko hanggang sa tuluyan itong nabuksan at pumasok ako ano ang kailangan niyo wala akong kalaban-laban sa inyo umupo ako sa upuan at sa kanil pags lamesa ang regalo nandito ako para sa isang katanungan nanay ayaw ko ng sinungaling kaya sana ay masagot mo ng tama na mutla siya si anak mo siya oo anak ko siya sagot niya bakit are you telling the truth oo nagsasabi ako ng toto di niya natapos ang kanyang sasabihin nang tumunog ang phone niya nasa lamesa ito kaya nakita ko ang pangalan ng tumawag umawang ang labi ko kukunin na sana ni nanay ngunit inunahan ko siya inangat ko ito sa ere at salubong nakilay ko siyang tiningnan nag-uusap kayo ng mayordoma namin ha she is calling you kilala mo ang mayordoma namin napalunok siya at ramdam ko na talaga ang takot niya hindi bigay mo yan sa akin umiling ako at sinagot ang tawag hello boses ni Manang ging nandyan kabag ko na ang plano ko kapag palalayasin na ang babaeng takunin mo at lumayo kayo hindi pwedeng malaman ang mga swore na buhay pa si Agatha kaunting-kaunti na lang at malalaman na nila kaya hanggat wala pang naalala ang babaeng to umalis kayo hindi pwedeng sasaya muli ang mga Suarez ging isipin mo ang ginawa ng pamilya nila sa
Kapatid natin noon tumayo ako at inilapit kay nanay ang cellphone sagutin mo mahina pero may pagbabanta kinuha ni nanay ang cellphone oo ilalayo ko si Jel sige ibababa ko muna ta malapit na rin ako magretiro sa bahay na ta kaya maghanda ka na yun ang sinabi bago binaba ang tawag umigting ang pangako at tiningnan si nanay na takot na umusbong naman ang galit sa akin anong ibig sabihin ng mga sinabi ni manang nanay pwede mo ba itong ipaliwanag sa akin bibigyan kita ng pagkakataong ipaliwanag ang iyong sarili kung sino ba talaga si Angela at kung siya nga ba talaga si Agatha kasi kung siya nga sino ang inilibing namin na paluhod si nanay sa sinabi ko at nagsimulang umiyak patawad si Rafael patawarin mo kami patawarin mo ang aking kapatid sa kanyang ginawa ilog ang mata ko kasabay ng pagtag ng aking bagang ano ang ibig mong sabihin si Jel hindi ko siya anak napulot ko lang siya sa isang aksidente sa daan malapit sa lupain ko noong una gusto ko siyang dalhin sa ospital pero dumping ang aking kapatid at sinabing itago ang dalaga wala siyang maalala sir hanggang ngayon wala siyang maalala pinatago siya ng aking kapatid dahil patay na siya sa paningin ninyo yung bangkay na inilibing ninyo bangkay yun ang isa pang involved sa aksidente nagawa lang yun ng aking kapatid dahil sa galit niya sa pamilya ninyo gusto niya kayong magdusa gusto niya maranasan niyo kung gaano kasakit mawalan gaya ng nangyari sa aming bunsong kapatid na pinagmalupitan ng inyong pamilya at namatay dahil walang gumamot napakalupit ninyong mga Suarez. Hindi ko alam ang kwento na yan pero wala silang karapatang isali ang asawa ko sa paghihiganti nila akala ko pa naman ay napatawad na ni Manang ang pamilya ko hindi naman siya pinagmalupitan ang katunayan gusto ng kapatid nila si Papa noong buhay pa ito at dahil sosa si Mama siya palagi ang pinagbuntungan nito ng galit medyo may pagkaambisyosa rin daw ang babaeng yun dahil nagmamakaawa na maging kabit ni Papa pinatalsik ito sa trabaho nagkasakit at namatay sinisisi nila ang piya ko lalo na si Mama pero nagkapatawaran naman sila sa huli bago mawala si Papa sa mundong ito kaya nga ginawang may oras si Manang Nana at malaki rin ang sahod dahil sa pambawi pero alam ko rin na hindi basta-basta mapapalitan ng kahit anong salapi ang sakit pero hindi niya dapat ginawa ito hindi kasalanan ng pamilya ko kung bakit siya namatay masyado silang nabulag sa galit dahil hindi nasuklian ni Papa ang pagmamahal ng kapatid nila patawarin mo kami at sana magamot na si Jel 1 taon na siyang walang kamalay-malay sa kondisyon niya napamahal na sa akin ang dalagang yun konsensya ako palagi kasi napakabuti ng puso niya Neko yung ko ang aking kamao siya si Agatha sir kahit napakadumi ng plano ng aking kapatid minahal ko siya bilang Jel inalagaan bilang Jel tinuring ko na siyang anak sir hindi ko siya pinabayaan kahit papaano unti-unting nangilid ang luha sa aking mata sobrang worth it naman pala ang 50 million buhay pa pala ang asawa ko buhay si Agatha hindi ko palalagpas ito I will make sure Manang will regret what she did to my family pananaw ni Angela isang araw na ang nakipmali si Rafael at miss ko na agad ang presensya niya alam kong iligal sa pakiramdam ang makaramdam ng ganito pero hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko masyado na akong nasanay na nandito siya palagi but yet CHA Han THIN